Mabilis na pumasok si Mabel sa bakuran na agad namang sinundan ni na Axel at Ryan. "Mabel, sandali!" Binilisan ng ginang ang paghakbang. Nangangatalang kamay na kinuha sa tanga na bag ang susi ng bahay. "Mabel!" Maagap na pinalis ni Mabel ang kamay ni Axel na pumigil sa kanyang braso at hinarap ito. "Huwag na huwag mo akong hahawakan dahil hanggang ngayon pinandidirihan ko pa rin ang bawat anggulo ng pagkatao mo." Puno ng galit at pagkamuhi ang tinig nito. Sa pagkakasilay niya rito, bumalik lang sa kanyang nakaraan na sumira sa kanyang kinabukasan at pagkatao. Nang malaman niya noon na nagdadalang tao siya, itinago niya ito sa takot na magdulot ito ng kahihiyan sa mga magulang na nirerespeto sa kanilang lugar bilang mga mabubuting barangay kagawad. Malaki ang takot niya sa taas. Kaya sa halip na alisin ang buhay na nasa kanyang sinapupunan, ay minabuti na lamang niyang lumayo at kasabay nito ang pagtalikod niya sa pamilya at pagtigil sa pag-aaral. Lumuwas siya ng Maynila, pero hindi niya napaghandaan ang estilo at hamon ng lungsod. Mabilis na naubos ang baon niyang pera, hanggang sa maging palaboy siya sa lansangan, sa kabila ng kanyang maselang kalagayan. Ang pananampalataya niya sa itaas ang tiyak niyang naglayo sa kanya sa masalimuot na buhay. Nang isang araw ay magkrus ang landas nila ng ama na hindi tumigil sa paghahanap sa kanya mula nang lisanin nito ang tahanan. Bumalik siya sa sariling bayan at mainit siyang tinanggap ng pamilya. Pero inilihim niya sa mga ito ang tunay na ama ng kanyang anak dahil may impluwensyang tao ang mga ditores. "Mabel!" Lumuhod sa harap ng ginang si Axel. Agad na iniiwas ni Mabel ang tingin dito, ngunit hindi ito umalis sa kinatatayuan. "Matagal na panahong daladala ko sa puso ko ang kasalanang ginawa ko sa iyo. Walang araw sa buhay ko na hindi ko pinagsisihan ang gabi na yun." Pagsusumamong pahayag nito. "Maniwala ka sana. Nagawa ko lang yun dahil sa laki ng pagmamahal ko sa iyo. At sinundan ng anak ko ang anino mo. Nagmahal siya ng sobra kaya nakagawa ng mga bagay na taliwas sa mga kabutihang itinuro ko sa kanya. Siguro ay dahil ang maiitim mong dugo ang nananalaytay sa mga ugat niya." Asik nito. Kumapit si Axel sa laylayan ng damit ni Mabel at napayuko ito kasabay ng pagluha. "Patawarin mo ko. Handa akong gawin ang lahat, mapatawad lang ninyo ako. Ibalik ninyo ang mukha ng anak ko at iurong ninyo ang lahat ng kaso sa kanya. Kapag nagawa ninyo yan, amanos na tayo. Magpapakalayo-layo na kami at magsisimula ng panibagong buhay. Tuturuan ko siyang makalimot kung paanong tinuruan ko noon ang sarili ko na ibaon ang lahat ng sakit at hirap dahil sa maling pagmamahal." Nagbaba ng tingin si Axel. Hindi nito kayang salubungin ang nanlilisik na mga mata ng dating kasintahan. "Papa, bilis!" "Huli ka!" Napahagikhik si Lucas ng isang nilulumot na lumang tsinelas ang kumapit sa pamingwit ng ama. "Naubos na yata ang mga isda dito. Araw-araw ba naman kasi tayong nandito?" Ilang buwan na rin ang nakalilipas nang lisanin nila ang dating tirahan at makitira sa kapatid upang magsimula uli ng panibagong buhay. Nagtayo sila ng negosyo at namuhay ng simple. Pipilitin niyang makalimot. Kasama ng kanyang anak, kakalimutan din nila ang lahat. Masasanay din sila na wala si Kathy sa kanilang buhay. Ayon sa kanyang ama ay nasa maayos na itong kalagayan. Kahit hindi pa man nahuhuli si Ashley, alam niya na hindi ito pababayaan ni Samuel. Isisentro na lamang niya ang kanyang sarili sa pagpapalaki sa anak. Pero minsan hindi pa rin niya maiwasan na isipin ang supling nila ng babaeng pinakamamahal. Malapit na ang kabuuan nito. Sobra ang kanyang pagnanais na masilayan man lang sana ang anak sa paglabas nito sa mundo. Gusto sana niyang nasa tabi siya ng mag-ina, pero kailangan niyang sikilin ang sarili dahil lalo lamang siyang masasaktan kung patuloy na aasa. "Meron pa yan, Papa. Siguro pinagtataguan lang tayo." "Sige, subukan uli natin." Napansin ni Lucas ang isang babae na nasa di kalayuan at nakatanaw sa kanilang direksyon. "Papa, may babaeng nakatingin dito. Sino kaya siya?" Nilingon ni Froilan ang tinutukoy ng anak. Natigilan ito. Agad niyang nakilala ang babae. "Kathy?" Nabitawan nito ang pamingwit at mabilis na tumayo. Humakbang palapit si Kathy. Pinahid nito ang mga luha na kanina pa gumugulong sa kanyang magkabilang pisngi. Sa una pa lang niyang silay sa kanyang mag-ama. Labis-labis ang pananabik niya sa mga ito.
Sana lang ay bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon ng mga ito na muling pumasok sa kanilang buhay. Kilala mo po ba siya, Papa? Kilalang kilala. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wala sa sariling sagot nito habang nakatitig sa nakaumbok na tiyan ng papalapit na dalaga. Natahimik lang ang bata at napatitig na rin sa hindi nakikilalang babae. Kumusta na kayo? Sinulya pa nito si Lucas na nagtago sa likod ng ama. Mabuti naman, paano mong? Sinabi sa akin ni Manang Rosa. May karapatan naman siguro akong alamin kung nasaan kayo. Wala kang responsibilidad sa amin ni Lucas. Pero ikaw, meron. Hindi naman ako papayag na lumaki ang anak ko na walang kikilalaning ama. Pananagutan kita. Pakakasalan mo ko. Napatda si Froilan sa narinig habang palipat-lipat naman ang tingin ni Lucas sa dalawa. Pinalaya na ako ni Samuel at sa oras na mapawalang bisa ang kasal namin, sa ayaw at sa gusto mo kailangang pakasalan mo ko. Napangiti ang binata. Napakamot ito sa batok. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Huwag mong sabihin na kailangang pilitin pa kita. Lalong lumapad ang ngiti ni Froilan at mahigpit nitong niyakap ang dalaga, habang lumarawan naman sa mukha ng bata ang labis na pagtataka. Papa! Hindi pinansin ng binata ang anak na hinihila ang kanyang likurang damit. Sa halip ay tinitigan nito ang kaharap at masuyo itong dinampian ng halik sa labi. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Mahal na mahal kita, Kathy. Mas mabuti pang magpahuli na lang ako sa iyo habang buhay naroto at makulong sa pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita, Froilan. Muling naglapat ang labi ng dalawa. Papa! Noon lamang nilingon ni Froilan ang anak. Bakit mo siya niyayakap at inahalikan? Hindi mo na ba mahal si Mama? Nagkatinginan ng dalawa. Lumuhod si Kathy sa harap ng bata na agad umiwas sa kanyang haplos. Minsan ay may nakilala kong bata na sobra kong inalagaan at minahal. Ang paborito niyang pasyalan ay ang zoo. Mahilig kasi siya sa mga hayop. At lagi siya sa aking nagpapabili ng lobo. Ang madalas na gusto niyang kulay ay pula at dilaw. Tuwing gabi bago siya matulog, binabasahan ko siya ng kwento. At sa pagkakaalala ko, ang paborito niya ay si Pinocchio dahil daw humahaba ang ilong nito. Ako po ba ang bata na sinasabi mo? Tinitigan nito ang kaharap. Hindi naman ikaw ang mama ko, di ba? Lucas, kapag maiintindihan mo na ang lahat, balang araw sasabihin sa'yo ni Mama kung bakit nagbago ang mukha ko. Mama? Tumango lamang ang dalaga. Kaya ka po ba natagalan kasi nagpapalit ka ng mukha? Lumuhod si Froilan sa tabi ng dalaga. Hinawakan ito sa magkabilang braso ang naguguluhang anak. Lucas, kapag malaki ka na at marami kang gustong itanong, sasagutin ka namin ni Mama. Sige po. Napatingin ito sa umbok na tiyan ni Kathy. Kapatid ko po ba siya? Oo, anak. At ang sabi ng doktor, babae ang magiging kapatid mo. Magiging kuya ka na. Masuyong hinaplos ni Froilan ang tiyan ng dalaga at tumaapaw sa kaligayahan ng puso niya nang maramdaman nito ang pagsipa ng anak sa loob na tila ba kinikilala siya bilang ama. Yay! Nagtatalo naman sa tuwa ang bata. Pangako, Mama, magiging good kuya ko. Mahigpit nitong niyakap ang kinikilalang ina. Titig na titig si Samuel sa malaking larawang nakasabit sa dingding nila. Ito ang litrato nila noong ikasal sila ni Kathy. It was the happiest moment of his life na hiniling niya noon na sana ay habang buhay na. Too late to regret. She was gone and he can never brought her back again. Iho, hindi ko siya inalagaan, Dad. Tumayo si Ryan sa tabi ng anak at tumingin din sa larawan. Siguro kung naging tapat lang ako sa kanya, hanggang ngayon kasama ko pa rin siya. Don't blame yourself too much, anak. Minsan may mga bagay talaga na hindi nakalaan sa atin, na kahit anong higpit ng pagkakahawak mo ay mawawala rin ito. Tama bang naging desisyon ko, Dad, na palayain siya? Hindi na siya para sa'yo, iho. Kahit pinili mo man na ipaglaban ang karapatan mo bilang asawa, kung hindi na siya magiging masaya, letting go is the best way para iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Kasabay ng pagyuko ni Samuel ang pagpatak ng luha nito. Tinapik ito ng ama sa balikat. Sa simla lang yan, kapag nasanay ka na, malalaman mo na tama din ang naging pasya mo. She'll be happy and you will. Just try to move on. Let's try together.
Pinahid ng binata ang mga luha nito at marahang tumango. Nakaimpake ka na ba? Muling tumango si Samuel. Good. I'll check again my luggage kung wala na akong nakalimutan. Muling tinapik ni Ryan sa balikat ang anak bago ito iniwan. Kinuha ni Samuel ang ladder na nakasandal sa dingding at tinanggal nito sa pagkakasabit sa dingding ang larawan na minsan ay nagbigay ng kulay at ligaya sa kanyang buhay. Tinanggal ni Ashley ang suot na surgical gloves sa magkabilang kamay at itinago sa bulsa ng suot nitong pantalon. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at saka sunod-sunod na umiling. Ganyan ang nababagay sa isang traidor na katulad mo. Iniangat nito ang mukha at agad na tumambad sa malaking salamin ng tokador, ang refleksyon ng matandang nakahiga sa kama at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Dilat na dilat ang mga mata ni Arnel habang bumubula ang bibig nito. Kawawa naman ang asawa mo, nauna ka pa. Muli itong napailing. Kung naging masunurin ka lang sana, hanggang ngayon humihinga ka pa. Dinampot nito ang bandana at ibinalabal ito sa ulo, sapat upang matakpan ang sunog na bahagi ng mukha nito. Tinungo ni Ashley ang isang kabinet at mula rito ay kinuha ang isang armas na minsan na niyang nakitang itinago rito ng doktor. Nakahanda na siya sa nalalapit nilang paghaharap ni Kathy. Tinitigan nito ang sarili sa salamin. Hinaplos ang sunog na balat ng mukha. Dama pa rin niya ang kirot dito, pero kaya pa niya itong tiisin. Ang mahalaga sa kanya ng mga oras na yun ay mapasa kamay niya ang babaeng umagaw ng kanyang kaligayahan. At pagkatapos niya kay Kathy, isusunod niya agad sina Ryan at Axel. Tama. Magsama-sama sila kung saan sila nababagay. Isiniksik ng dalaga sa likuran ng armas. Tumalikod sa salamin at tinungo ang kinaroroonan ng wala ng buhay na doktor. Tinitigan niya ito. Nagkamali ka ng kinalaban. Nanlilisik na wika ni Ashley. Mama, doon po tayo. Sinundan ng tingin ni Kathy at Froilan ang itinuro ng anak. Nasa laruan sila. Fiesta sa kabilang bayan kaya inaisipan ng dalawa na ipasyal dito si Lucas. Malapit lang naman ito sa kanilang tirahan. Kaya naman hindi ito masyadong maselan para sa dalaga na nasa kabuuan na ng pagdadalang tao. Maupo ka na lang muna dito. Inakay ni Froilan ng dalaga sa isang mahabang upuan. Manang, paupo lang sandali ha. Paalam nito sa may-ari ng kainan. Sige, walang problema. Sandali lang kami. Sabay halik sa noo ng dalaga. Take your time. Hindi mag-enjoy si Lucas kung mamadaliin mo. Ngumiti ang binata. Hindi ka pa ba napapagod? Humiling lang si Kathy. Ikaw baby. Hinimas nito ang umbok na tiyan ng dalaga. Papa, hindi pa makakasagot ang kapatid ko. Wika naman ni Lucas. Nagtawanan na lamang sina Froilan at Kathy. Halika na nga. Inabot nito ang kamay ng anak. Kung ano-anong napupuna mo. Kasi naman po lagi mo nalang kinakausap ang tiyan ni Mama. Hindi ka naman po maririnig ni baby kasi natutulog pa siya sa loob. Nakalarawan sa mukha ni Kathy ang sobrang kasiyahan habang hatid tanawang papalayong mag-ama. Natupad na rin niya ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Hinimas nito ang tiyan nang maramdaman nito ang pagsipa ng anak. Isa na siyang ina. At sisiguraduhin niya na magiging mabuti siyang magulang at asawa. Nalulungkot man siya sa tuwing sumasagi sa isipan niya si Samuel, patuloy lang siyang maniniwala na darating din sa buhay nito ang kaligayahang nakalaan para dito. Napapitlag si Kathy mula sa kinauupuan nang may isang braso ang umakbay sa kanya. Kasabay nito ay naramdaman niya ang isang armas na tumutok sa kanyang tagiliran. Huwag kang gagawa ng eksena. Ashley, tumayo ka. Hindi tuminag si Kathy, nagmatigas ito. Pero nang diina ni Ashley ang armas nito sa kanyang tagiliran ay minabuti nitong sumunod. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang mga gulong ginawa mo? To be honest, hindi pa. Kung baga sa pagkain, appetizer pa lang yun. Wala pa ang main dish at ikaw yun. Kung si Samuel lang ang gusto mo, wala na kami. Nakipaghiwalay na siya. Sandaling natigilan si Ashley. Kaya bang mag-ama ko naman ang inagaw mo sa akin? Kailan mo pa sila ginusto, Ashley? Panguuyam na tanong nito. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi mo sila kinilalang pamilya. Wala kang ibang ginawa sa kanila kundi saktan at pahirapan ng kalooban, lalo na ni Lucas. Dahil si Samuel lang ang mahalaga sa akin. Ang tanong, Ashley, mahalaga ka ba sa kanya? Dahil hanggang sa mga oras nito, kinamumuhian ka niya mula ulo hanggang paa. Muli itong napaigtad sa pagtutok ng armas.
Dahil yon sa pakikialam mo at pagbabayaran mo yun. Ay, hindi lang pala ikaw lang dahil dalawa na kayo. Sabay sulyap nito sa tiyan ng dalaga. Pero sapat na sa'yo ang isang bala lang. Wala ka talagang puso. Puno ng pagkasuklam ang tinig ni Kathy. Napangisi si Ashley. Matagal na. Madiin ito ang pagsang-ayon. Mula noong magtanim ako ng galit sa taong naging dahilan kung bakit ako namulat ng walang ama, kay Ryan Herrera. Anong ibig mong sabihin? Hindi pinansin ni Ashley ang naging tanong ng dalaga. At sa pangalawang pagkakataon, sisiguraduhin ko na susunod na siya kay Matilda. Pero syempre, uunahin kita at ang anak mo. Pagkatapos ang ama mo naman. Ihuhuli ko na siya dahil sa kanya ko ibubuhos lahat ng galit ko. Unti-unti ko siyang pahihirapan. Anong kasalanan ni Papa sa'yo? Alam ba ni Ashley ang sekretong namamagitan sa magkakaibigan? Ilang ulit na niya itong itinanong sa ama. Ang tanging tugon lamang nito ay wala pa daw itong lakas ng loob para ipahayag sa kanya ang buong katotohanan. Malaki, napakalaki ng atraso niya sa akin. At lalo ko siyang kinamumuhian dahil sa kaalamang pareho lang ang dugong dumadaloy sa atin. Tila ng mga oras na yon ay tumigil ang paghinga ni Kathy. Hindi na niya kailangan pang itanong kung ano ang ibig sabihin nito dahil malinaw na malinaw sa kanya ang nais nitong ipahiwatig. Ito ba ang sekretong pilit na itinatago sa kanya ng ama? Kapatid niya si Ashley? Papa, balik po ulit tayo dito. Hindi ka ba natatakot? Kinarga ni Froilan ang anak at bumaba na sila mula sa sinakyang mini roller coaster. Hindi po. Sabi kasi ni Mama kailangan kong maging matapang para kay baby. Tama anak, lagi mong ipagtatanggol ang kapatid mo. Huwag mong hayaan na may manakit o magpaiyak sa kanya. Opo Papa, kasi kuya niya ako at ang kuya dapat matapang. Napangiti si Froilan. Ganyan na ganyan ako noon sa mama mo. Ako rin ang naging tagapagtanggol niya. Bakit? Wala po ba siyang kuya? Napatigil sa paghakbang si Froilan nang matanawan nito na wala na si Kathy sa upuang pinag-iwanan niya dito. Agad na pinalis nito ang alalahanin. Marahil ay naglakad-lakad muna ito o tumungo sa palikuran. Hintayin natin dito si Mama. Ibinaba nito ang kalong na anak sa upuan. Baka naiinip lang siya at nag-iikot-ikot lang. Sabay pinagala ang tingin sa paligid. Sa kabila ng sinabi ng binata ay hindi maiwaksi nito ang pagbangon ng kaba. Kaya tinungo na niya ang may-ari ng tindahan na abala sa pagsasandok ng aros kaldo sa mga tasa. Ale, nakita mo po ba yung asawa ko? O may ibinilin man lang po ba siya sa'yo? Naku, pasensya ka na iho. Kasi marami akong customer kaya hindi ko na napansin at wala din naman siya sa aking ibinilin. Ganun po ba? Salamat po. Binalikan nito ang anak. Dito ka muna Lucas, huwag kang aalis dito Hahanapin ko lang si Mama. Sige po Papa. Hindi pa man nakakahakbang si Froilan nang tumunog ang telepono nito. Kinuha niya ito sa bulsa ng pantalon. Sinipat muna ang lumabas na numero. Unknown. Hello? Kumusta ka na, Froilan? Nanigas ang buong kalamnan ng binata. Ashley? Buti naman nakilala mo pa ako. Naiinip na ba kayo dyan ng anak mo? Pasensya ka na. Nakita ko kasing nag-iisa si Kathy. Kaya inaya ko munang mamasyal para naman makapag-bonding kami. Just like the old times. Napakasama mo, Ashley. Huwag na huwag mong sasaktan si Kathy. Napatawa ang dalaga sa kabilang linya. Froilan, wala ka sa posisyon para magbanta. Ikaw rin, baka magbago ang isip ko at hindi kita isama sa banding namin. Nasaan kayo? Sa luma nating bahay sa Laguna. Pero ngayon pa lang, binabalaan na kita. Sa oras na magsama ka ng parak, alam mo na kung ano ang kaya kong gawin. Mabilis na pinatay ni Froilan ang telepono at agad kinarga ang nagulat na anak. Papa, bakit po? Hindi na pinansin ng binata ang anak. Nagtipa ito ng numero sa telepono. Sandaling naghintay ng sagot sa kabilang linya. Hello Manang Rosa, sunduin mo si Lucas sa tindahan ni Mang Tasyo. Ngayon na po. Isay, kayo nang bahala sa bahay. Opo sir. Ibinaba na ni Danilo sa likurang compartment ng sasakyan ng mga bagahe ni Ryan at Samuel. Nasa tapat sila ng entrada ng naiyawan kung saan iyon na ang araw ng paglipad ng mag-ama patungo sa Australia. Daddy! Niyakap ni Samuel ang kanina pang umiiyak na si Claire.
Pinahid niya ang mga luha nito at inalo. Magkikita pa rin naman tayo kaya huwag kang malungkot. Matagal man akong mawala dito at maging malayo man tayo sa isa't isa. Lagi mo lang tatandaan na kahit anong mangyari, ako pa rin ang daddy mo. Marahang tumango ang bata. Pwede po bang si Mami Cathy pa rin ang mami ko? Siya lang po kasi ang gusto ko. Oo naman. Natigil ang emosyonal na paalamanan ng dalawa nang tumunog ang telepono ni Samuel. Ibinaba nito ang bata at kinuha ang cellphone sa bulsa ng suot nitong jacket. Hello. Ano man ang problema, tumawag agad kayo sa amin. Dagdag bili ni Ryan. Huwag po kayong mag-alala sir, kami na. Ashley? Tila biglang natahimik ang paligid sa pagkakarinig nila sa pangalang binanggit ni Samuel. Ang pangalang nagdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Matatapos na nga ba ang kasamaan ni Ashley? Paano makakatakas si Cathy sa galit ng kapatid? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.